Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga muli sa atin. At ilaw lang po tayo. Yeah. Oh, sorry. Iyo. Okay. So, God's morning mga kapatid. Again, ngayon po ay araw ng Lunes, October 13, 2025. At ngayon at sa umagang ito, tayo po ay muli dadako sa ating daily devotion. At bago po dyan, nais kong pasalamatan ang lahat ng nakidalo sa amin pong anniversary. At first anniversary po ng Purposeful Life. Salamat sa Panginoon sa successful na anniversary nito. At sa lahat po ng nagpagal, nakidalo, sa bawat isa na nakiisa, na nalangin, maraming salamat po sa bawat isa ng tagumpay ang ating Panginoon at sa Kanya lang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. At ngayon po ay tayo ay muli dadako ng sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito about sa Ephesians 1 verse 7. At ngayon po ay ating pag-uusapan ang talatang ito at pamagatan po natin itong redemption through His blood. No? At sa ating panimula, muli tayo po ay sasamahan ng aking partner upang pangunahan tayo sa pagbabasa. At pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga taga-Efeso 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay mapatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Tayo po ay manalangin. O Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat po Panginoon sa kalakasan ng katawan, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, sa magandang kalusugan, Panginoon. At sa bigyan po kami ng pangunawa, Panginoon, sa aming pag-aaralan ngayong umagang itong. Buksan mo po ang aming kaisipan, ang aming puso, upang maliwanagan kami sa iyong mga turo. At ito po ay aming sa pamuhay tumimo sa aming puso, Panginoon, at ipaibahagi din sa iba. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-guide mo sa bawat isa sa aming mga napag-aaralan na i-apply po namin ito sa aming buhay, Panginoon. Ang mga turong ito po, Panginoon, ay amin pong ibabahagi din sa iba, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga taong nakikinig ng iyong mga salita ngayon at ibinabahagi din nila ito sa iba. Nang sa ganoon, Panginoon, ay marami ang makaunawa, Panginoon, at maisagawa nila, maisapamuhay din nila ang kanilang mga natututunan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa knowledge at wisdom na ipagkakaloob mo sa amin at sa amin pong mga pinagdadaanan, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang magbibigay ng solusyon at kaliwanagan sa lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ang lahat po ng aming pinapanalangin, lahat ng aming pag-aaralan ay aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa purihin ng Diyos at mabis. Yan ho. At dito sa ating talakayan yan ay muli very popular din po ito lalo sa mga evangelism At dito po sa Ephesians 1:7, ito po ay again parte ng sulat ni Apostol Pablo, no? At ito po ay mismo sa mga taga-Epeso, no? O yung mga Kristiyano po doon, karamihan po ay mga tinuturing na hintil, ibig sabihin hindi po Hudyo, no? Ang medyo may nawala internet kanina, Anyway, so balik po tayo, at sabi nga po, ang context po ng ating talata ngayon ay si Apostol Pablo
ay sabi nga ay ito yung pangangaral niya doon sa mga taga-Epeso, no? At sabi nga, ang Epeso rin po ay hindi lang sentro ng kalakalan ng Roman Empire, pero ito pong Epeso noon ay kilala rin po yung sa pagsamba, no, sa mga sabi nga ay kay Artemis, no, o tinatawag ding si Diana, ano ho, isang paganong Diyos-Diyosan na may malaking templo doon sa lugar na yon noong panahon pong yon. Si Artemis ay sabi nga sa Greek mythology ay kilala bilang Diana, at sa mythology po ng Roman ay isang sabi nga ay prominenteng diyosa na may sabi nga ay iba't ibang papel at katangian. Siya po ay anak ni Zeus at ni Leto, no? At ito pong si Artemis na ito ay kakambal ni Apollo, no? Si Artemis ay pangunahing kinikilala bilang Diyos ng pangangaso o ligaw na hayop at ng kagubatan. Siya rin po ay simbolo ng birhen, yung virginity at tagapagtanggol ng mga dalaga at kabataan. Yan po ang kinikilala by that time. Yan po yung giniba. Sabihin na natin giniba. Ibig sabihin, yan po ay sabi nga ay nagkaroon ng transformation doon. Ganito ang transformation doon sa lugar na yan by the time. Dahil sa connection ng kanyang kapatid na si Apollo, no, sa araw, ito pong si Artemis ay madalas ding itinuturing na Diyos ng buwan. No? Kaya makikita natin yung mga simbolo na yan na may kaugnayan dahil doon sa kultura at tradisyon. At sa ating kapanahunan, parang tila ganun din na nauugnay dahil sa sabi nga paglipas ng panahon na sila ay naniwala doon sa mga kinikilalang Greek mythology at Romance mythology, no, ay nakikita po yung mga simbolo na bakit kaya may gano'n, ano ba ibig sabihin nun? Yan po yung mga pinagmulan niyan. No, bukod pa rito, si Artemis din po ay kinikilala bilang tagapagbigay ng aliw sa mga nagdadalamhati at tumutulong sa mga panganganak. Ito po, siya rin po ay simbolo ng paglalarawan sa karaniwan sa inilarawan ng mga dalang pana, at palaso at madalas na kasama ng isang usa o aso. Yan po. At sabi nga po, ang kanyang pana ay gawa sa ginto. Samantalang si Apollo naman po, makikita natin at makikilala natin yan pag yung kanyang pana ay galing sa ginto. Yan, ibig sabihin po yan, si Artemis po yan. Kapag si Apollo naman ay pilak, no, yung silver. No? Ang buwan po ay partikular na crescent moon ay simbolo rin ni Artemis. Yan po yung paniniwala by the time bago po dumating si Apostol Pablo, no. At sa Lumang Tipan, ang konsepto po ng redemption, no. Kaya nga po doon paniniwala nila. Pero dito paniliwanag po ni Apostol Pablo. At upang ating tunghayan, sa Lumang Tipan, ang pinag-usapan po natin ang redemption o yung pagtubos, ito po ay madalas na ginagamit na halimbawa sa pagtubos ng mga alipin o pag-aalay ng tupa o yung tinatawag po natin sa Christianity na nung unang panahon yung Passover. No po, sabi nga, ito yung Passover na siyang simbolo ng pagliligtas ng ating Panginoon Diyos sa mga Israelita. Yan po yung tinutukoy doon sa Exodus 12 verse 13. No? Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay sa inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kung may bahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Yan. So yan po yung inilagay na dugo. That is the lamb, no? The blood of the lamb, no? Na siyang simbolo ng kaligtasan. Ito yung redemption, no? Na inilagay doon sa mga pinto, no? At sabi nga po, dahil sa inilagay sa pinto, no, walang ni isa sa mga Israelita na namatay sa kanilang panganay na anak. Subalit by the time na nangis ang buong Ehipto, no,
yung mga Egyptian by that time dahil doon sa bahaging ito. Dahil namatay ang lahat ng mga panganay by that time. No? Dahil doon sa pagsuway. No? At pinakita po doon na ang dugo ay may espesyal na kahulugan. Ano? Dahil simbolo ito ng buhay. Sabi nga 'di ba sa Leviticus 17 verse 11, sige tungayan po natin 'yan. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Amen. So, upang maintindihan natin ito redemption ito yung nagpapatungkol doon. No? Doon sa Exodus, ipinahid sa pinto, sabi ng ating Panginoon Kristo, I am the door. No? At mismo yung ating Panginoon Kristo, siya mismo yung dugo sa door. No? Kung makikita natin ang typology and analogy na nakikita natin dito, lahat patungkol at nakaturo sa ating Panginoon Kristo. Ang dugo, sabi nga doon sa Leviticus 17, dahil ang dugo ay sumisimbolo ng buhay, it's a life. No? Kaya nga po tayo nagkakaroon ng komunyon, no? Na yung buhay na ito ay huwag nating sayangin. Yung buhay na ito ay gamitin natin para sa Kanya. At dito po sa ating tinatalakay ngayon ng Ephesians 1:7, no, ginamit po dito ni Apostol Pablo ang idea ng dugo ng ating Panginoong Kristo para ipakita na ang ating Panginoong Hesus ang nagbayad ng ating kalayaan mula sa kasalanan. Ang redemption through His blood, no, sabi dun sa Amplified Version, dun po sa talatang ito, no, ay hindi lang basta kapatawaran, kundi isang masasabi nating malalim na pagbabago dahil sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan po ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, tinubos tayo mula sa pagkaalipin, sa kasalanan, at binigyan tayo ng bagong buhay sa Kanya. Kaya ang Ephesians 1:7 ay nagpapaalala po sa atin ng malaking pag-ibig ng Diyos at ang halaga ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yan po ay paalala sa atin. At sa verse na to, sinasabi na dahil sa ating Panginoong Hesus, no? Ang ganda nun. Malaya na tayo mula sa kasalanan. Kaya nga yung pag-share natin ng salita ng Panginoon Diyos, ito po yung naglilinaw, nagbibigay ng paalala. No, bakit nga ba kailangan ng paalala? Ang tao kasi mabilis makalimot. Pagka talikod pa lang natin, nalimutan na natin eh. Kaya nga pagka naitanong natin, kumusta? Ano yung natutunan mo sa aral? Maganda. Pero ano ngayon ang natutunan mo sa aral? Maganda. Hindi ko lang maalala. No? Kasi nga, ang tao, mabilis siyang out of focus. Pero meron din naman, hindi naman lahat, meron din naman na talagang hinahawakan niya ito para bang isang bagay na ayaw niyang bitawan. Kaya nga kung ang salita ng Panginoon Diyos ay importante sa iyo, hindi mo ito bibitawan. Lalo na sa usapin ng relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Lalo na sa usapin ng kaligtasan. Lalo na sa usapin ng pagkalaya natin dito. Ang pagkalaya na ito o redemption ay posible kung ikaw ay may relasyon sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus na binayaran o nagbayad ng parusa para sa kasalanan natin. Ito'y regalo ng Diyos dahil sobrang-sobra ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sa ating text ngayon ay ating sabi nga ay tunguhan natin ang bawat salita na ito. At gagamitin ko po yung word ng Amplified Version. No? At doon sa unang bahagi, sabi niya doon, in Him we have redemption. No? Ibig sabihin, kung tayo ay na kay Kristo Jesus, doon lang natin matatagpuan ang tunay na redemption. No, kanina pinag-usapan natin yan, ano yung redemption. Ganun ka-importante yun. No? Sa Kanya wala nang kamatayan. Yan yung pinto. Sinasabi rin ng Panginoon na siya ay kumakatok sa Revelation.
Yan din yung pinto na sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, I am the door. Siya rin yung nagsabi na I am the way, the truth, and the life. At siya rin nagsabi na sa kanya, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Hindi ito isang bagay na kaya nating gawin o kitain. It's all about our relationship sa ating Panginoong Yesus. Parang isang bagay sa buhay natin, di ba? Pag ikaw ay kakilala mo yung isang politician, sabihin na natin, no? O yung mayor, di ba nakakalapit ka kaagad? Kasi kakilala mo siya. Kakaroon ka ng access. So sabihin na natin, kung ang mayor ay tatay mo, di ba? Hindi mo na kailangan ng connection, no? Para para makapasok ka doon. Dahil anak ka, dire-diretso ka. Ganun din tayo. Yung relationship natin sa ating Panginoon Diyos. Nakalalapit tayo. Because of the blood of Jesus Christ. Ang in Him na sinasabi dito means connected tayo sa Kanya. Ibig sabihin, connected tayo sa ating Panginoong Kristo. Nakatulad ng ginamit natin ay analogy, kung tatay natin, yun, ibig sabihin may connection tayo. We are the Son. Part na tayo ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Tayo ay kabahagi. Kaya nga sabi doon sa 1 Corinthians 12:27, Kayong ang lahat ay iisang katawan ni Kristo. Ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Amen. Kaya nga kung tayo ay nagtitipon-tipon, katulad nito, makakasama natin ngayon, ang ating birthday girl, nakikita ko dito sa ating comment section, si Kuya Chris, si Ate Naiwini, si Ate Nela, we are the church, we are more than nakikasawa. So, tayo po ay more than, at yung iba pa pong nakikinig sa araw na ito. At yung makikinig pala, kahit replay, no? Tayo po ay church, dahil nakibahagi po tayo. Tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Ito ay kumakatawan sa isang tunay at mahalagang koneksyon natin sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga yung from the moment na yung parang kinauuhawan ba o pinapanabikan natin yung pagtitipon, di ba? Parang excited ka. Oh Lord, ano kaya ang mensahe mo sa amin ngayon? Ano kaya ang gagawin? Ano kaya? Yan yun. No? Isang bagay na sign na ikaw ay part ng body ng Lord. No? Yung ma-attend ka sa mga gawain o kaya yung pakikibahagi natin sa salita ng Panginoon Diyos. Pag sinabi pong pakikibahagi, hindi yung nalalaman mo o ikaw ay nagbabasa ng Biblia, binabahagi mo rin sa iba. Kaya nga minsan yung Bible study, yan yung venue na kung minsan nag-aaral tayo, ibinabahagi rin natin sa iba, natututo tayo, yan po yun. Yan yung koinonia, that is fellowship. No? Kaya nga po mga kapatid, itong pagkatawan na ito, isang tunay na napakahalagang connection po natin sa bawat isa. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kung saan tayo ay nagiging bahagi ng kanyang katawan, no? Sabi nga, magkakaugnay sa iba pang mananampalataya at umaasa sa kanya para sa ating espiritual na buhay at paglago. No? Again, doon sa sumunod, sabi niya doon, redemption. From the word itself, redemption, na kanina pinag-usapan din natin. Sabi nga, itong redemption ito is ito yung ating deliverance and salvation. Ibig sabihin ng deliverance, no? Dito nilinaw po ni Apostol Pablo na ang redemption ay nangangahulugang pagkalaya at kaligtasan. Ibig sabihin, pagkalaya natin doon sa, kung dati tayo ay may bisyo, no? Nung tinanggap natin ating Panginoon Kristo, dati tayo may bisyo, dahil sa yung salita ng Panginoon Diyos ay nanunuot na sa ating isipan at sa ating puso. No, ano nangyayari? Nababago. Ito pala ay kasalanan. Ito pala ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kung dati meron kang pagdududa sa Panginoon, sa iyong buhay, sa iyong kalusugan at sa lahat ng bagay, ngayon nagtitiwala ka na sa ating Panginoon Diyos. Yun po yung sinasabi at nililinaw. Kaya nga, isang tanong, deliverance para saan? Ano yun? From sin, death,
and the power of the devil. Na wala na sa iyo yan. Wala na sa iyo kasalanan. Hindi ka natakot sa kamatayan. At hindi ka na sabi nga ay natatakot doon sa kapangyarihan ng masama. Kundi alam mo, mas makapangyarihan ang Diyos sa lahat ng kanyang kasamaan. At yung kaligtasan naman is, sabi nga, ito yung from eternal separation from God. Kaya nga nauna po ito na alam mong mahal ka ng Panginoon Diyos. Hindi dahil sa iyong nagawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi sa kaya mong ibigay, kundi dahil sa unang nagbigay ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang paglaya natin. That is the redemption. Na ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Sabi niya doon, sa sumunod na talata, through His blood. Kaninong dugo? No? Ito ang pinaka-importante sa lahat. Dahil sa dugo natin, Panginoon Jesucristo. Kanina, pinatungkulan natin doon sa Exodus at Leviticus about ano ang kahalagahan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo na siyang naging door, no? At ang paraan para makamit natin ang redemption, no, ay sa pamamagitan lang ng nag-iisang dugo, ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga Pastor, paano yan? 2,000 years ago, nangyari na yon, no? Sabi nga, He's the same yesterday, today, and forever. Sapat ang sabi nga sa Galatians, sapat ang kanyang kabayaran ng kasalanan upang patawarin ang kasalanan natin noon, ngayon at magpakailanman. At ang sabi ng Panginoon, kung tayo ay tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo ay meron ng kaligtasan. Yan ang sinasabi sa atin ng talata. Walang kasalanan na hindi kayang bayaran ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Maging ito pa man ay magiging kasalanan mo at mga nakasalanan mo sa nakaraan, yan po ay kung tatanggapin at tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ang kaligtasan ay nandoon. Ang kapatawaran ay nandoon. And that is through His blood, dahil sa kanyang dugo. His blood represent His sacrifice sa krus. Kaya nga po, tayong mga believer, no, ay naniniwala na ang ating Panginoon Yesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, and His blood was the ultimate payment. Kaya nga sabi doon sa sunod na talata, the forgiveness and complete pardon of our sin. Dahil po ito sa dugo ng ating Panginoong Yesus, binayaran na ang penalty ng kasalanan natin. Kaya nga sabi doon, di ba, sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen. No? Kahit makasalanan pa tayo, mismo ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa atin. Parang credit card na binayaran ang utang natin kahit hindi tayo deserving. Diba? Kaskas tayo minsan ng kaskas sa credit card. Hindi natin alam kung paano babayaran. Bahala na. Pero magtataka ka dahil nung tinanggap mo ating Panginoon Jesucristo, no? Ay, nakita mo, zero credit ka. Ngayon, dahil sa alam mo pinatawad ka na, dali. Ang isipan ng mga abusado, ang gagawin, sandali. Di ba pag ikaw ay may utang tapos nabayaran na. Yung iba, parang takot na ulit mangutang. Di ba? Meron ganun Takot na siyang mangutang. Kasi nga, yung torture, nang lagi kang tinatawagan, lagi kang kinukulit, lagi kang nagtatago. Di ba? Pero nung nabayaran na, parang nagkaroon ka na ng anong tawag na? Relief. No? Nagkaroon ka na ng relief. Parang, for example, kung ang iyong kotse, kung ang iyong bahay ay hulugan, di ba? Nung nagbabayad ka pa lang talaga. Hirap na hirap ka. Pero nung ito ay nabayaran na, parang wow, praise God. No? Natapos din. Parang ganun po yun. Kaya nga yung iba, natatakot ng umutang. No? Kasi nga, ang laki ng interest Ganun po ang utang. Kaya nga, lagi nating tatandaan, ang kasalanan, may interest po yan.
ang pagsuway sa ating Panginoon Diyos may interes. Pero yung pagsunod natin, yan po ang kabayaran. Full in faith, kahit hindi tayo deserving. Yung tanggapin mo lang ating Panginoon Kristo, yung ating kasalanan, yung kamatayan, at ang buhay na walang hanggan, ibibigay niya sa'yo. Yung kamatayan na yan, na dating kinatatakutan natin, pero dahil tinanggap mo ating Panginoon Kristo, may buhay na walang hanggan. May kagalingan. Hindi mo na dapat ikatakot. Dahil sa pagmamahal natin Panginoon Diyos. Hindi na tayo kailangan magbayad. We are completely forgiven. Sabi nga doon, sa Amplified, complete pardon means burado na ang kasalanan natin. Parang hindi nangyari. Parang sa kulungan, pag ikaw ay complete pardon, no? Meron ka ng pardon, laya ka na. Kaya sabi sa atin ng Isaiah 43 verse 25. Gayunman, ako ang Diyos na nagpatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Amen. Grabe yun, no? Sabi ng Panginoon, ako ang Diyos na nagpatawad sa ating mga kasalanan. At hindi na raw niya aalalahanin. Parang delete ng file, no, sa computer ng permanente. Parang nga, pag ni-reformat, no, sabi nga, kahit anong Control-C, yung undo, undo yung icon na ganun, o kaya Control-C, hindi mo na mababawi ang kasalanan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Sabihin, kung tinanggap na natin ating Panginoon Kristo, yung ating kasalanan noon, ngayon, at magagawang kasalanan, pinatawad na yun ng Panginoon Diyos. Pero hindi lisensya na pilitin mo, dahil patatawarin naman ako ng Panginoon Diyos, gagawa na lang ako kasalanan. Hindi po yun. Ang gusto ng Panginoon sa mga kasalanan natin, repent. Pagsisihan natin at mayroon tayong conviction na Lord, hingin natin ang kalakasan sa Panginoon. Dahil nga, we are on the spiritual warfare. Diba? Napag-usapan natin noong nakaraan. At mayroon talaga mga kasalanan sa buhay natin na hindi natin kaya mapagtagumpayan. Pero hindi po lisensya na magkasala tayo. Kaya nga sa ating mga kasalanan, no? Alam ng Panginoon Diyos ang puso natin. Kung yan ay intentionally na ating ginagawa, kung inaabuso natin ng grasya ng Panginoon, alam po yan ng Panginoon Diyos. Doon sa sumunod na talata, sabi niya doon, in accordance with the riches of His grace. Sabi nga, ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Grace is an unearned favor. No, yan po yung grasyang ito is unearned. Hindi ibig sabihin undeserved, unmerited favor po natin. Unearned favor. Hindi natin deserve ang redemption ito, pero binigay pa rin sa atin ng Diyos dahil sa pamamagitan at pagmamahal niya. Pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ating Panginoong Kristo. Nabanggit din po yung word doon na the riches of His grace, no? Sa Amplified Version. Sabi nga, ang the riches of His grace na ito, emphasize na how abundant, no, ang generosity ng ating Panginoon Diyos, no? Sabi nga, He is generous God, no? God, no? Yan yung God's grace, no, na sinasabi natin. Hindi ito tinipid, no? Sabi nga, biyayang sobra-sobra pa. No? Kaya nga katulad po doon sa anniversary, no? Talagang napaka-buti ng ating Panginoon Diyos, no? Na sa bawat isa, ay talaga makikita natin na ang grasya ng Diyos ay sapat, no? Parang hindi natin magilap na ganun pala yun, no? Meron nung nagpalit yun, no? But talaga nakakatuwa po yung Panginoon dahil sapat yung biyaya.
no, ng pagpapala niya. No? Maaring sa iba ay ordinary lang yung lechon, pero sabi nga, para sa amin, sabi nga ay napaka-abundant, no? Dahil nga, ang Panginoon Diyos ay, hindi lang naman sa grasya ng mga pagpapalang pagkain, pero sapat talaga ang Panginoon Diyos. No? At higit pa, sabi nga, sapat at higit pa sa lahat ng pagdiriwang kapag ang Diyos ay inilagay natin. No? Kaya nga mga kapatid, sa ating ang ating pinag-aaralan ito, no? Our key points is, sabi nga dito sa ating pinag-aaralan ay una, redemption is a gift. Yan po ay regalo ng Diyos. Hindi po natin kaya itong bayaran o paghirapan. At ang sabi nga po itong kaligtasan na ito, it's a freely given by God. Sabi nga doon sa Ephesians 2 verse 8 and 9, ano ho, sabi po doon sa talata, ano ho, ay yan. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, na hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. No? Sabi nga, ibig sabihin, hindi mo pinaghirapan. Gift talaga. Parang birthday gift. No? Parang, hapon po, nagdiwang din ng birthday si Pastor Ape. Kasama rin natin yan. Parang birthday gift. No? No? Ang redemption ay biyaya. Sabi nga, undeserved favor dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, Jesus paid the price. Siya po nagbayad. Ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang nagbayad ng parusa para sa ating mga kasalanan. At siya rin po yung nagpatawad. At yung pagpapatawad nito is forgiveness is complete. Sabi nga, ang kanyang pagpapatawad nito ay kompleto. Kung tayo ay na kay Kristo, completely and totally forgiven na po tayo. Huwag na tayo mag-isip ng kung ano-ano pa at pahirapan yung ating sarili na kinukwenta pa natin kung nagtatali pa tayo, nakagawa ako na mabuti, nakagawa ako na masama. Nakagawa ako na mabuti, nakagawa ako na masama. Baka sa dami niyan, nalito na tayo, hindi na natin malaman. At baka, minsan pa niyan, matakot tayo. Bakit? Kasi baka nakita natin, mas sobrang dami pala ng kasalanan. Kaya nga po, sa talatang ito, napakaganda po. Bakit? Grace is abundant. Yan po yung grasya ng Diyos. Na totally, ang kaligtasan natin ay dahil sa sobrang biyaya ng Diyos. Kaya nga po nagdiriwang tayo ng mga anniversary ng churches dahil sa biyayang ito. At dahil hindi lang sa biyaya ng kaligtasan, kasi ang binigay ng Panginoon, yung relationship sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, parang yung Diyos natin, hindi na natin kailangan ng other mediation o kakilala, no? Parang paglalapit ka sa presidente, kung ang hirap makapunta, di ba? Naku, kinakailangan. Pupunta ka pa sa mayor, punta ka pa sa ganito, punta ka pa sa hanggang sa makarating ka, no? At kung walang connection sila doon, naputol, wala na. Wala ka ng pag-asa. Pero dahil sa ating Panginoon Kristo, no? Ikaw ay naging anak ng Diyos. No? Di ba? Pag anak ka ng Panginoon Diyos, pag pumasok ka sa Malacanang, sigurado ka, bakit? Sino ka ba? Hindi, wala magtatanong sa iyo kasi kilala ka. Kilala ka ng mga anghel, ng mga bantay, no? Yung mga PSG, no? Ang Diyos ganun din. Nakalalapit tayo ngayon sa ating Panginoon Diyos dahil doon. Dahil meron tayong relationship. At ang nag-isusi natin, Jesus Christ. His name, Yeshua. No? Yan po yun. This is our key. Siya po ang ating susi. Siya po ang ating naging pinto. Siya po ang ating naging daan para dito. Kasi alam naman natin na ang kasalanan ay kaaway ng Diyos. At tayong lahat, tayo ay nagkasala. Kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak
At ang sino mang manampalataya sa ating Panginoong Kristo ay magkakaroon ng kaligtasan. At sino mang magko-confess sa kanya ng kasalanan, no? Kahit ngayon, halimbawa, Lord, ako po yung nagsisisi sa aking mga kasalanang nagawa, Lord, sa araw na ito. Sa aking mga bagay na ginagawa o nagawa, Lord, isinusuko po sa ito. Halimbawa ng mga kasalanan, mga nagawa natin, sa isip, sa salita, at sa gawa. No? Sabi nga ng Panginoon, if you confess your sin, no, He is faithful and just to forgive us. Tinuring tayo anak ng Diyos. At ang ating susi, si Kristo. Ang redemption ay matatagpuan lang natin kung tayo ay in Him. Ano po ibig sabihin ng in Him? Na kay Kristo. Ibig sabihin, kung tayo ay connected sa ating Panginoong Yesus. At nakikita natin yan sa bawat mananampalataya na talagang kinapananabikan yung ating mga fellowship, yung katulad nito, yung everyday nating devotion, no? Yan, kasama rin natin ng Kuya Victor, no? Nakita ko na rin siya kahapon, no? Sa anniversary. Purihin ang Diyos sa buhay mo, Kuya Victor, no? At ang kanyang may bahay, nalimutan ko nga lang po yung pangalan, ano? Nakita ko na rin po sila kahapon, no? Dati dito ko lang sa online nakikita, pero kahapon po ay nakasama po namin sila sa anniversary ng church din sa Bulacan, Chao, no, sa Purposeful Life. Isang kagalakan po. No, sabi nga ang Diyos mismo nakakakita ng ating isipan, ng ating puso, ano man ang intention natin, alam yan ng Panginoon. At ang Diyos mismo ang siyang nagbabago, nagtuturo, humuhubog sa ating isipan at ating puso. Siya lang. No, siya lang ang nakatatalos niyan. Ating Panginoon Diyos lang. Mga kapatid, in short, sa ating pagtatapos, no, ang Ephesians 1:7, no, ay nangungusap sa atin through Jesus' sacrifice. We are redeemed, forgiven, and saved. Ligtas na po tayo. Pinatawad na po tayo. Sabi nga, kinuha muli tayo. No? Kung tayo dati nasa sa makasalanang mundo, ginawa ng Panginoon, kinuha muli tayo. No? Kasi nung tinanggap mo si Kristo, sabi pa, huwag mong gagalawin yan. Anak ko yan. Ganun na po yan. Again, mga kapatid, it's a reminder of God's love and freedom we have in Christ. Yan po ang meron tayo ngayon. Huwag natin sayangin. Yan po ang Diyos na tunay na nagmahal sa atin, na hindi natin kayang bayaran, pero siya nagbayad. Hindi natin kayang pagpaguran dahil the finished work of Jesus Christ in the cross. Kaya nga mga kapatid, diyan po tayo magtatapos. At ngayon, tayo naman po itutungo sa isang bahagi ng ating daily devotion, ang Wednesday Reflection. God's morning, mga kapatid. Tessie daw asawa ni Kuya Victor. Tessie. Okay. Nanay Tessie, nakabless ako dyan. Okay, Nanay Tessie. Magandang ngiti. God's morning po sa lahat ng nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Ito po ang aking reflection sa ating napag-aralan. Dahil po kay Kristo, pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi natin to deserve, regalo niya ito sa atin. Nagkakamali tayo pero may chance tayo na magbago dahil sa sakripisyo ni Jesus. Ang pagmamahal ng Diyos ay sobra-sobra at hindi natin kayang pantayan at suklian. Kaya gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Sumusunod
tayo sa mga itinuturo niya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, Bible study, at itong God's Morning na ginagawa natin ngayon. At iba pang gawain na kinalulugdan ng ating Panginoon. Sa buhay po, magtitiwala tayo sa Diyos, may pag-asa tayo na tayo ay pinatawad na niya. Kaya huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po ay nag-aantay lang ng paglapit sa atin. Hindi po ang Panginoon ang lalapit sa atin, tayo po ang lalapit sa Kanya sapagkat ibinigay na po ng Panginoon ang ating Panginoong Hesukristo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Choice na po natin. Meron tayo pong free will na ibinigay ang ating Panginoon na tayo po ang magpapasya kung tayo ay lalapit sa Kanya o hindi. Pero mas maganda po na tayo ay lalapit sa ating Panginoon pa sapagkat magkakaroon po tayo ng kakampi, kasangga, magkakaroon po tayo ng protection sa anumang gawa ng kaaway kung tayo ay nasa Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Amen. Praise God. At ngayon naman po, tayo ay tutungo sa ating mga partner online o sa ating mga kapatid na ngayon ay kasama natin. Let's acknowledge them, no? Dahil sila po ay sabi nga, ang bawat isa, no? So, kung may mga late, yung sabihin natin ay late na nanonood, mga kabahagi din. Pero ngayon po, hindi po mababati yung mga manonood na replay, no? Pero batiin lang po natin yung mismo kasama natin ngayon dito at nandito sa screen, At ito po ay kaunaan po dito, ito nakita ko dito, itong tatlo, no? Halos sabay-sabay sila. Ito si Winnie, Kuya Chris at aming birthday girl, si Pastora Fe Andal Artillaga, si Kuya Chris Artillaga at si Winnie Patual, Kaya batiin na natin agad yung angkan ng Andal, Artillaga, Silang, Benaluz, Malaspas, okay, kompleto na ba? Yan, yan po. Yung ating first three na yan, na nakasama natin. At syempre, ay binabati ko rin yung pamilya ng aking asawa, ang Mandigma Castillo, na nakikinig din, At syempre, sinundan po yan ni Nanay Gori, Nanay Gori Benaluz, kasama rin natin. At syempre, ang aking nag-iisa at magandang nanay. Siyempre, kasama rin po natin dyan sa Santa Rosa, Laguna. At nakasama rin natin doon sa anniversary po, first anniversary ng church natin dyan, ng Purpose Filled Life Ministry. Ang aking kapatid at aking mga pamangkin. At binabati rin natin ang Gitgano, Mercado Family. Yan. Dyan. Okay. Okay, at syempre kasama rin po natin ito punong abala rin to, si Ate Nela Nunoso, aming pagkakayod-kayod dun sa sarap po ng fellowship, hindi dahil sa exercise lang din, pero alam niyo yung camaraderie, sabi nga bawat isa may, alam niyo nakikita natin yung purpose natin. Kaya po maganda rin po yung talaga yung pagsasama sa fellowship. May kakaiba ho. Sinasabi kong experience, Yung may kakaibang experience po yung pag talagang nagsasama-sama tayo, nagtutulungan. Iba po kasi yung yung tulong-tulong tayo, At yun po yung isa sa mga highlights ng anniversary na actually marami na rin akong nakikitang ganito from other church na amin po napuntahan. Pero sabi nga itong Purpose Filled Life na sabi nga ay isa sa, sabi nga parang hindi nagbabago yung excitement mo pag kami mga ganito, Kasi nakikita natin yung diwa ng pagtutulungan. Although, kaya ko po nababanggit ito, hindi ko kasi ito minsan nababanggit sa mga, nakikita natin kasi pagdating natin church, ayos na
pero hindi natin nakikita yung mga behind the scene, no? Kaya ako nabanggit ko ito, no? And shout out dito yan kay Ian, no? Kay Ate Nela na nakasama namin doon, no? Sino pa ba? Si Aloha, yan. At si Chris, no? Samson, no? At although ang Kuya Chris, no, ay nandoon lang yan, pero talagang pinigilan na rin namin yan kasi talagang bagong ano pa rin, nagre-recover pa yan. Pero kung yan ay sabi nga ay malakas at ang ate Marta ay sigurado yan, no? Na talagang nakikigulo din doon, ano. Pero alam niyo, napaka-sarap na makita, no, yung puso kasi, no, ng paglilingkod, no. Walang pagmamalaki, puro pag-ibig, puro kasiyahan na nakikita natin. Yan po yung sinasabi natin, highlights. At marami pa pong iba na talagang nakasama natin, ano. Andyan din yung decoration, no, talagang ang aming punong abala dyan, yung mag-asawang si Brother Rolly at Sister Angel. Madami po, ang daming. Gusto ko lang din to take opportunity kasi nga parang dahil sa anniversary, may mental block kami, minsan di pumapasok. Napasalamatan ko ba itong mga taong ito? No, tayo. Although ang Diyos mismo ang nakakakita ng lahat na yan. Gusto ko lang din po talagang i-boost, no, yung ginawa ng Diyos, no. Kasi talagang ang Diyos nagbibigay talaga siya ng mga tao, no. At sa lahat, no, talagang napaka sarap po sa pakiramdam, ano. Sabi nga ay talagang minsan maiiyak ka na lang sa tuwa, tears of joy na ganito yung pagmamahal ng Diyos. Ito rin po yung ating pinag-aralan ngayon, no. That is through His blood, dahil sa ating Panginoon, dahil sa kanyang pagliligtas, at dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Nagagawa natin yung mga bagay na akala natin hindi natin kayang gawin. Wala tayong panahon, no? Sa mga dumating, ano, especially sa aking mga kaibigan, no? Yan sila Brother Arthur, Ate Carmelin Tanyo, Biray family, kay Michael, mga best friend ko po kasi ang mga yan eh. Kaya although si Brother Arthur nasa barko, no, pero yung aking kababata at best friend ko rin na si Mike dumating, no. Although talagang nagparating din ng mga yung iba pa natin mga kaibigan, ano, ng kanilang taus-pusong pasasalamat, no, ay alam niyo napaka sarap po sa pakiramdam. Kaya ako lang gusto ring dahil hindi ko siguro nasabi, no, yung kagalakan, at I just want to thank you everyone, no, lalo yan yung mga kapatid ko din sa Purpose Speed Life yan, Pastora Pe, Kuya Chris, no, Ate Marta, lahat, Ate Nela, Nay Winnie, no, lahat, Ate Cory, lahat, at madami pa, no. Hindi ko na kayo maisa-isa at baka magkaiyakan pa tayo dito o umaba yung ating ano. Gusto ko lang i-shout out talagang sobra, no, aking kapatid, mga pamangkin, nanay, everyone, no. Sige, tayo ay dumako na dito, no. Yan, sabi nga po, kung dami yung mga comment, no, pero basahin na lang natin dito. Sabi nga po dito, okay, yan, message ni Ate Nali, salamat po sa Lord sa matagumpay po namin gawain kahapon. Lahat po ay masayang umuwi. Amen. Yan. Sabi rin na Winnie, salamat sa Panginoon sa tagumpay ng aming first anniversary. Hindi po umulan. Oo nga po, talagang napakabuti ng Panginoon. Isa pa po yan. Tama po. Diyan, pag-iingat sa lahat ng ayan. Okay. Ay salamat din po sa inyo, Ate Nela, no, sa inyong na hindi ko rin po alam yung appreciation ng pastor na yon, no. It's my first, no, after a long time, na sabi nga ay itong siguro last pastor appreciations ko noon, pero hindi ano naman, that was 2016, no.
ng appreciation ng pastors, no? That's 2016. At ngayon lang ulit, no? Ngayon lang ulit ako nakaranas ng pastors appreciation. Yan. Napakaganda, no? At okay, salamat din po sa inyo lahat na nag-effort for all the gifts and everything, no? Sabi nga, undeserved. Hindi man po talaga kami deserve doon. Kasi isang kagalakan po talaga maglingkod sa Panginoon Diyos. Pero salamat po. Napakasalamat po. Sobrang saya ng pakiramdam sa effort na ibinigay ninyo at sa mga bagay na inyo pong in-extend for us. We thank you, no po. Sa aming tatlo, mula po kay Pastora Fe and Pastor Eds na kami po ay nagpapasalamat sa inyo lahat sa Purpose Build Life. Hindi po. Ito, sabi nga rin ni Kuya Chris, no? Aking kuya, talagang gustong-gusto nitong umattend eh. Nilapitan ko kahapon. Pero sabi ko, hindi, pahinga ka dyan. Mas kailangan namin malakas ka kaysa marami pa tayong anniversary. At least nakakasama mo rin naman. Nasa tabi lang naman, no? Okay, sabi nga po dito ni Kuya Chris. Sabi dito? Si Kuya Chris ba to? Si Ate Marta. Yan, sabi dito. Sandali po. Pero kasama namin si Ate Marta kahapon. Sobrang salamat po, Lord, na iraos natin ang anniversary. Ang lahat po ay may kagalakang papuri sa iyo. Marami pong salamat sa worship team na papuri po sa Panginoon. Okay, so yan. At kasama rin po natin ang aking pinsan from Cotabato. Siyempre ito, aking mga pinsan, si Ate Judith Brigule, Gitgano, batiin na natin dyan, Chua, yan, okay? Dyan, isang pasasalamat, yan, siyempre, aking kapatid mula Santa Rosa, Laguna, kasama rin natin si Caroline Mercado, na siyang isa sa ating mga nakasama, no? Yan, dito, yan, at yan, ito nga si Kuya Victor, kasama rin po natin ngayon. At ito si Dr. Julia na nag-extend din ng warmest greetings, no, sa ating anniversary na bahagi rin po ng ating church, itong C family. Yan sila Sir Dodong, si Johan, si Kerwin, si Jensen, na yan, lagi rin po nating, yan, sabi nga, sila rin po ay mga bahagi ng Purpose Build Life Ministry. At salamat po sa inyo. Yan, at sino pa ba? Andito. At syempre, kasama rin natin ang Azucena Tanya family na sabi nga ay malaking bahagi rin po sa ministeryo ng Purpose Build Life Ministry, ang pamilyang yan, Especially ang aking kaibigang matalik din na si Brother Arthur. Yan, ang aking brother na yan, bagamat hindi umabot, kasi nga ay nasa barko pa rin ngayon, pero talagang sabi nga ako nandito sa Pilipinas, for sure kasama rin po natin anniversary, although in God's will, by next year, makasama natin ang Azucena Tanya family. At yan, binabati na rin natin yan si Ate Carmeline, siyempre kay Julene, kay Pau, at kay Tyrone, sama natin yan dahil sila po ay nakikinig din ng ating God's Morning. At yan, kasama rin po natin dito, yan, sino pa ba? Siyempre yan, ang ating lagi din kasama at kapatid yan. Ito po kasi si Nurse Abby, nung itinayo po namin yung church doon sa office namin, kasi kasama po namin dito si Nurse Abby, na magkakasama kami dyan sa may tabi ng doctors. Dyan po namin itinayo ang Purpose Build Life. Kasama po namin ito si Abby, si Nurse Abby daw, na ngayon po ay nasa US shuttle. Dyan, isa po yan sa mga kasama natin. Kaya hanggang ngayon yan, kasama pa rin po natin. At yan, sa mapagpalang umaga sa iyo, si Nurse Abby daw. Yan, at palain ng buong mo ring pamilya. At sino pa ba? Okay. Yan, sabi nga rin, hindi ko alam kung parang si Ate Marta ito. Si Ate Marta nga. Ito pala. Yon, sabi dito ni Ate Marta, gamit yung account ni Kuya Chris, yung mag-asawa siguro yung nag-share na lang. Pati po ako na mental block, ang dami ko pong sasabihin. Okay po. Sapat na po yung salamat.
At lahat pong yan ay talagang, sabi nga ay napakabuti ng Diyos. Bottom line is napakabuti ng Diyos. Anyway, mga kapatid, siguro wala na po ako na-miss dito. No? Ang dami ng comment. Di ko na babasahin lahat. At ito sabi ni Sister Abby, masaya din po ako. Nakita ko din po yung kahapon, Pastor. Nakakatuwa po sa kagalakan, kapatid. Pag-uwi mo, matin ka. Siyempre, atin po yan. Okay, praise God, mga kapatid. At again, sa lahat po ng kasiyahan na meron kami sa Purpose Field Life sa anniversary nito, ito po ay dulot at regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, especially po sa amin, na nagpapatunay na napakabuti po ng Panginoon Diyos. Siya lang po ang mapapasalamatan namin. At sa lahat na nag-effort, no, naniniwala po kung ito ay lahat dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. No, nakasama rin muli nakasama rin malimit na rin naman po namin makasama yung mga anak din ni Pastora Pe na napakababait, no, si Michelle, no, si Malu nasa Canada kasi ngayon, no, Michelle, si Abby, no, at saka si Mark, no. Kaso nga lang, medyo huli, papapaluin ko sana si Mark, pero anyway, so, purihin ng Panginoon Diyos. Marami, no? Pero ganun pa man, mga kapatid, no? Ay, talagang ako po parang, pasensya na nyo na ako, parang ako po lunod pa nung event kahapon, no? Isabi parang, ngayon pa lang sa akin nagsisink in yung nangyari. Ngayon ko pa lang naiinter. Ginawa mo yun, Lord. Parang ganun. I hope na maintindihan niyo ako kasi yung kagalakan ko talagang sobrang sarap. Yung ginawa ng Panginoon Diyos, na-internalize ko pa rin. Grabe ang ginawa ng Panginoon Diyos. Again, sa lahat po ng ito, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat, no, na patuloy na sumusubaybay din po dito sa ating God's Morning. Sa biyaya lang po ng Panginoon Diyos, lahat ng ito. At siya lang po ang kailangan nating maitaas, mabigyan ng papuri. At sabi nga, anumang kalakasan o mga gifts na ibinibigay sa atin. At po ng mensahe natin kahapon doon sa ating anniversary. Pagkaloob po natin dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos. His plan, not our plan. Again, mga kapatid, ngayon po tayo naman ay dadako sa ating pananalangin bilang pagtatapos ng ating God's Morning. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, higit sa lahat sa iyo dahil sa iyong kabutihan, Lord, kami po ay binigyan mo ng kaligtasan through redemption, through your blood, O Lord. Ang sinasabi mo dito sa Ephesians 1 verse 7, O Lord. At dahil sa iyo, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang tunay na dakila. Ikaw ang Panginoon, ikaw ang tunay na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na mapagmahal at nagpapatawad sa amin. Kaya salamat, Panginoon, na sa lahat ng ito, ang kaligayahan ay, Panginoon, pinagkaloob mo sa bawat isa, O Lord. Nagpapatuloy ka, nagpapatunay na sa iyong kabutihan, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya nga, Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat for the successful, Lord, ng aming anniversary. Ganon din, Panginoon, ang birthday na rin po ni Pastora Pe, O Lord. Salamat, Panginoon. At ganoon din po sa Pastor's Appreciation na amin pong naranasan. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagpagal, nag-effort. Lord, salamat, Panginoon. Sa inyong kabutihan, kayo po ang tunay na dapat regaluhan. Ikaw po yung Diyos na dapat pasalamatan. Ikaw yung pastor na tunay na nangangalaga sa amin. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyong biyaya. Lord, dinadalangin din namin ngayon sa oras na ito, Panginoon, ang paghihipo mo sa mga may karamdaman. Lord, hindi po namin kayang pagalingin ng sinuman. Ikaw lamang ang may kakayahan gawin ito. Hindi po namin kayang patawarin ng mga may kasalanan. Ikaw lang ang makagagawa nito. Hindi po namin kayang ibigay ang pangangailangan ng bawat isa. Subalit ikaw, kaya mong gawin ito.
Kaya kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala. Pagkalooban mo kami na may pananampalataya upang gawin namin ng paglapit at pagsuko namin ito. Makita namin, Panginoon, ang iyong layunin, your purpose, at ang iyong kagalingan sa bawat isa. Especially, Lord, ang aking mga kapatid na ngayon po ay may karamdaman. Si Kuya Chris, Lord, ganun din, Panginoon, si Baby Rael, Lord, anak ni Sister Angel at ni Brother Rolly, at ang aking anak na si Kyle, na ngayon po ay malayo sa amin at nasa boarding house niya. Lord, naniniwala, nagtitiwala po kami na ikaw ang Diyos ng kagalingan. Sa lahat ng may karamdaman na ngayon ay nakikinig, naniniwala po kami na sa iyong latay, sa iyong dugo, ang lahat ng kasalanan ito, ang lahat ng sakit na ito, ang lahat ng mga bagay na pangangailangan ito ay tinugunan mo na. Kaya Panginoon, mula po sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo, kami po ay naniniwala sa kagalingan, probensyon, pag-iingat, at pag-aayos ng mga relasyon na nasisira. Lord, ikaw yung Diyos na aming pinaniniwalaan, pinananampalatayaan, na siyang magre-redeem, magre-restore sa aming buhay. Nais po namin isuko ang buhay namin ito upang ikaw ang magmaniobra. Turuan mo kami, tulungan mo kami ng dapat naming gawin, ng dapat naming sabihin, at dapat naming isipin. Lord, sinusuko po namin ang lahat ng ito sa iyong pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan, at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, at sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang lahat ng ito ay pinaniniwalaan namin magtatagumpay dahil sa banal na dugo ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang iyong nag-iisang anak na sa Hesus Kristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Okay? Tayo po yung nagtatapos na. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, mga kapatid, God's morning everyone. And let's coffee.